Tayo po ay magkaroon ng pagbasa mula sa aklat ng Jeremias. Jeremiah chapter 17, 9 to 11. I'm reading from the New King James Version. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Tayo po ay manalangin. Walang hanggan kang mabuti sa aming buhay, Panginoong Jesus. Kaya't ang aming puso ay nagbubunyi sapagkat sa aming kawalan ng pag-asa ay narito ka. Tinatagpo mo ang lahat at ang bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay nangangailangan sa iyo. Iligtas mo kami, Panginoong Jesus. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo ang lahat at ang bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming puso at bigyan kami ng bagong puso na laging handang sumunod, sumampalataya at magtiwala ng ganap sa iyo. Purihin ka sa kapangyarihan ng iyong mga salita at patuloy na ikaw ang Diyos na makamtan ng lahat at ng bawat isa sa amin. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ for the reading of His words. Merong kasabihan na ang sabi po ay, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang puso daw ng problema ay ang problema ng puso. Sino kaya sa atin ang maglalantad ng ating mga kahihiyan? Sino kaya sa atin ang maglalantad ng ating mga karumihan? Sino kaya sa atin ang maglalantad ng ating mga kasalanan? Sapagkat sa naturalesa ng bawat tao bilang ang lahat ay nagkasala, Romans chapter 5 verse 12, 5:23 and 6:23, ang naturalesa ng tao ay ang itago ang kanyang sariling kahihiyan, kasalanan, mga pagkakamali upang kanyang maprotektahan ang kanyang sarili. Now, sa umagang ito, let's examine our hearts before the Lord. Ating siyasatin ang ating mga puso. At siguro kung merong dapat na matanim sa umagang ito sa ating lahat, o anumang oras ngayon sa kinalalagyan ng bawat isa, yun yung mga katagang, huwag kang padaya o huwag kang padadaya sa iyong puso. Do not be deceived by your own heart. Now, again, let's go back to our text from the book of Jeremiah, chapter 17. Dahil ang sabi dyan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So, alinsunod sa mga talatang ito, merong ilang pagbibigay tanaw si Lord sa kung ano ang nilalaman ng puso ng mga tao. So, man sees differently and God sees differently. Iba ang tanaw ng tao sa tanaw ng Diyos. Now, how does man regards himself? Paano ba natin bilang mga tao tinatanaw ang ating sarili? Ang sabi po ng Proverbs chapter 16 from verse 2, all the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. Lahat daw ng kaparaanan ng tao, o lahat ng ginagawa ng tao, o lahat ng mga bagay patungkol sa kanyang sarili, kanyang iniisip, sinasalita, nilalaman ng kanyang puso, para sa bawat isa sa atin, we have our own self-justifications. We have our own defenses. We have our own reasons. So, ang bawat isa ay
merong kani-kanyang eksplenasyon sa kanyang iniisip, sinasalita at ginagawa, at alinsunod sa ating ganang sarili, lahat yan ay tama. No? Kaya minsan, napakahirap sa atin yung magbigay ng apologies o paumanhin kapag tayo ay nagkakamali. Napakahirap sa ating magsabi ng I have sinned against you and God. I'm very sorry. I am repenting from my unrighteousness or from my shortcomings. Napakahirap para sa isang tao ang umangkin ng sariling pagkakamali dahil ang nasa isip niya, tama ako. Laging nasa isip natin, tama ako. May dahilan ako. No? Matuwid ako. But then the next statement on Proverbs 16 says, but the Lord weighs the spirits. The Lord weighs the spirits. Tinitimbang ng Panginoon ang ating puso. The figurative heart refers to our spiritual beings. So kapag ka sinabing puso, sa Hebrew ay leb. From the Hebrew alphabet na lamed and bet. Supposedly by the Hebrew picture letter interpretation, ang ibig sabihin niya na staff, lamed, beth, house. House of the shepherd. So, by way of the Hebrew picture letter interpretation, heart is being defined as the heart or the house of the shepherd. Dwelling place or tent of the shepherd. Ang puso ng isang tao, kung ang pagbabatayan ay kung paano ito binibigyang kahulugan ng mga titik sa Hebreo, ang ibig palang sabihin niyan ay tahanan ng pastor. At ang Diyos ng mga Hudyo, ang Diyos ng bayan ng Israel na si Yahweh, siya ang kanilang punong pastor. Pangunahing pastor. Chief shepherd. Kaya ang Israel, alam nila sa ganang kanilang sarili na sila mismo, ang kanilang puso, ang dapat na siyang tahanan ni Yahweh. So, may practical applications, hindi lang ang bansang Israel. Ang bawat mananampalataya ni Kristo dapat ay kanyang tahanan. We must make our hearts as God's children, as Christ's followers. Dapat ang puso natin ay dwelling place, tent, house of Jesus. House of the chief shepherd. But again, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang problema ay nasa puso. Meron nga pong tanong, saan daw ba galing ang uod sa mansanas? Siya ba ay pumasok mula sa labas? Paano naman sasabihin na siya'y nanggaling na sa loob kung hindi siya papasok sa labas, mula sa labas? Ganon din sa ating puso. Saan ba nanggagaling yung ating kasalanan? Sa labas ba? Pumasok sa ating puso? O nagmula sa ating puso at lumabas lang? Ang sabi ng pag-aaral, ang uod daw sa loob ng mansanas, bago pa maging mansanas, bulaklak pa lang yan. No? Kapag ka nadadapo doon ang uod, at nananatili siya doon, eventually, doon na siya namamahay. And then, he will just find a way out kung paano siya nakakalabas mula doon. Ganon din ang puso ng mga tao. Or sa puso ng mga tao, sa napakaliit na spasyo, pagkakataon ng dyablo, ginawang tahanan ang puso ng tao, kaya
nahayag o nahayag na sa kanyang daloy ng pag-iisip, pananalita, kilos, at paggawa. No? So going back, all the ways of a man are pure in his own eyes, but the Lord weighs the spirits. So yun ang ating tanong sa sarili natin. Okay ako, tama ako, mabuti ako, may dahilan ako, at hindi tayo nauubusan ng dahilan. But in the book of Revelations chapter 2, if we are to read from verse 18 to 23, meron tong appearance si Jesus being the same Yahweh of old time. He appeared as the Son of God with eyes burning so brightly. Nagniningas ang kanyang mga mata. Isa sa pinapatanaw dyan ay ang liwanag ng kanyang mata ay inilalantad ang pinaka-lihim o pinakamalalim na lihim ng puso ng isang tao. Nothing is hid from the eyes of the one who searches the hearts and the mind. So, hindi nalilingid, hindi nalilihim ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Now, how does God regards man's heart? Or how does Jesus regards or sees man's heart? Kung ang tanong ng tao ay, matuwid ako, okay ako, pero si Lord, paano niya tinatanaw, isinasaalang-alang, paano niya inilalantad ang puso ng tao? Bullseye. Yung pagkakabanggit dyan sa book of Jeremiah, chapter 17, verse 9. There are 3 descriptions. Ang sabi po, deceitful above all. Second, desperately wicked. And third, unsearchable. Unsearchable. So who can know it? Ang tanong, sino ang makasisiyasa? Sino ang makapagtatanto? Sino ang makakaalam? First, deceitful above all. Mapandaya sa lahat. So, ang puso natin lahat, sa ating naturalesa, ay mapandaya. Yung ginamit kong salita dyan sa Hebrew ay Yakob. That's the very term or name given to Jacob by Isaac. Yakob. Ang ibig sabihin ng salitang Yakob ay fraudulent, usurper, one who takes the heel, overtaker. So kapag ka sinabing yung pangalan palang Yakob, mang-aagaw ang ibig sabihin nun. Mapanlinlang, mandaraya, mandarambong. Yun ang ibig sabihin ng salitang Yakob. At yung salitang Yakob, ang ginamit ng Panginoon diyan sa pagsasalarawan ng puso ng tao. Yakob, usurper, overtaker, fraudulent, deceitful, mapandaya sa lahat. At ang unang-unang dinaraya ay sarili. No? Sarili. So, meron palang self-cheat, self-deception, self-fraudulence. Pagdaraya sa kanyang sarili at dinaraya niya ang kanyang sarili. Now, yung pangalang Yakob, mayroong konteksto na ng darambong, ng daraya, ng aagaw, para protektahan ang sarili. So it's within the context of covering oneself and protecting oneself. No? Usurping for the purpose of protecting oneself. Overtaking another for the purpose of protecting oneself. Merong
Merong cause and effect. So, merong dahilan kung bakit yung ginagawa para protektahan ang sarili. No? Para protektahan ang sarili. Hindi ba ganyan tayo? Bilang mga nagkasala sa Panginoong Jesucristo, nahulog sa kasalanan, ang isip ng tao ay yakob, fraudulent, deceitful. Ang kanyang puso ay mapandaya sapagkat sa likod noon, ang kanyang dahilan ay para aking maisiguro ang aking kinabukasan. Para aking maprotektahan ang aking kayamanan. Upang aking maprotektahan ang aking pamilya. Upang aking maprotektahan ang aking mga naisin, pangarap, at gustong maabot sa buhay. So yung ganoong intent na nasa puso ng tao, no, yan ay magkaakibat o kaakibat noong mapandayang puso. Kumbaga, magkakonsyaba. Yung pinanggagalingan at yung epekto. Now, with that, let's have a reading from the book of Genesis, chapter 25, and let's start reading from 24. Genesis chapter 25, and let's see. And the Lord said to her, to Rebekah, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Ito po ay prophecy to Rebekah. So when the days were fulfilled for her to give birth, indeed there were twins in her womb. And the first came out red, si Esau. He was like a hairy garment all over. So they called his name Esau. Afterward, his brother came out, and his hand took hold of Esau's heel. So his name was called Jacob, or Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. So, pinapanganak pa lang itong si Jacob. No? Unang lumalabas itong si Esau. Hinihila niya pabalik para siya ang mauna. So, dun pa lang sa sinapupunan, may pinapakita na yung kani-kanyang determinasyon, kani-kanyang kaakuhan, kani-kanyang mga pag-uugali o karakter. Verse 29, Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. And Esau said to Jacob, Please feed me with that same red stew, for I am weary. Therefore his name was called Edom. But Jacob said, Sell me your birthright as of this day. And Esau said, Look, I am about to die, and so what is this birthright to me? Then Jacob said, Swear to me as of this day. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, arose, and went his way. Thus Esau despised his birthright. Pinapakita lamang yung narrative na yan na naturalesa, ugali, karakter ni Jacob na mangagaw, mangdambong, manguna, kunin sa kahit na anong paraan. Yung gusto niyang makuha na ang kanyang iniisip para maprotektahan ang kanyang kinabukasan. He was after the birthright. And what does the birthright speaks about? Ang ibig sabihin ng birthright ay double portion of the inheritance. Ang ibig sabihin ng birthright ay leadership in the clan or in the tribe. Ang ibig sabihin ng birthright ay priestly office or leadership within the family. So, yung
inaasam-asam ni Jacob na wala sa kanya sa kahit na anong paraan, gagawin niya. Kaya nga, he was rightly called Jacob. Jacob, fraudulent, usurper, one who takes the heel, overtaker in view of protecting oneself. Hindi ba ganun tayo? Hindi ba ganun ang ating sariling naturalesa? We justify our wrongdoings for the purpose of protecting ourselves. Ang dahilan natin para maprotektahan ko ang aking sarili. Ang nakakalungkot ay, yan ang, bagamat hindi yan natatanaw ng iyong kapwa, pero alam yan ng Panginoon. At ang mas nakalulungkot, tanaw na tanaw ni Jesus, na yan ang puso ng mundo. Yan ang puso ng mundo. Sa loob ng pamilya, sa isang bansa, maging sa buong mundo, ang mga tao ay mapandaya. Mapandaya. Sapagkat ang kanyang iniisip ay protektahan ang kanyang sarili. Pag ang ating tinanaw ay lipunan, marami tayong makikitang mali. Pero sa kanila ay tama. Upang maprotektahan ang kanilang mga sariling intensyon, ang lahat ay gagawin kahit na ito ay panlalamang sa kapwa-tao at malinaw na pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Now, let's proceed. Let's have a reading from Psalm chapter 5 from verse 6 to 8. You shall destroy those who speak falsehood. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. So lahat ng pandaraya, lahat ng akto ng pandaraya at lahat ng mga mandaraya, mandarambong, magnanakaw, sinungaling, ito po ay magkakalakip-lakip na pananalita. Ang sabi dyan, kinamumuhian ng Panginoon. Kinamumuhian ni Jesus. Ano kaya ang nasa puso ng mga world leaders? Ano kaya ang nasa puso ng mga world organizations? Ano kaya ang nasa puso ng mga maliliit na mga tao? Kahit sa bahay na nadampa o kahit na sa tahanang palasyo, nakikita ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng uri ng panlalamang, ang lahat ng uri ng pandarambong at pandaraya. Jacob, fraudulent, usurper, one who takes the heel, overtaker. And ang pinakamasaklap, yung kung ang Panginoon ang ating dinaraya. At kung ang Panginoon ang ating pinangungunahan sa ating buhay. Let's have a reading from the book of Ephesians, chapter 4, from verse 20. Paul said, "But you have not so learned Christ. If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as truth is in Jesus, that you put off." Sabi ni Paul, kung sinasabi yung Kristiyano kayo, tanggalin nyo ito, isuot nyo ito. Dapat merong pagkakaiba yung noon at ngayon. Hindi dapat pareho yan. Let's continue. Verse 22, "That you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt, according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness." So, ito ay pagsisiwalat ng Panginoon. Akala natin ang ating puso ay matuwid. Sabi ni Lord, ang puso ng tao ay mapandaya. Incidentally, pagka sinabing puso, heart, by way of Hebrew picture interpretation, it should be the heart, the house of the shepherd. Pero academically
as ano po, as defined, pagka sinabing heart, it's the seat of our intellectual activities, lahat ng nagaganap sa iyong isip. It's the seat of our emotions and feelings, lahat ng iyong nadarama. It's also the seat of our religiosity, yung ating faith, no? Spiritual beliefs, nandun lahat yan sa ating puso. Now, pag ang sinabi yung puso mapandaya, we need to be aware. Dahil baka ang dinadaya niyan ay faith mo, baka ang dinadaya niyan ay ang iyong feelings and emotions, baka ang dinadaya niyan ay ang iyong logic o ang iyong pangangatwiran. The heart is deceitful above all else. So, ang gusto ng puso, manguna kay Lord. Di ba? Sabi ni Jesus, pumanatag ka lang. Pumanatag ka lang. Kapag dumaraan sa pagsubok, kahit mananampalataya ay natataranta, nag-aalala, nababalisa. So sometimes it's very hard to reconcile, no? The teachings, the promises, the words of Jesus to the conditions of our hearts. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ito ang iyong puso. Deceitful above all else. Now, second, as described by the Lord, as presented by the Lord, second, desperately wicked. Parang magandang title to ng movie. Desperately wicked. Yung salitang desperate, ang ibig sabihin ay incurable. There's no cure, or it's impossible to find cure. Desperate, wala ng pag-asa. Sobrang napakasama. No? Sobrang napakasama. Sadyang napakasama. Walang pag-asa. So, tingin natin sa ating puso, mabuti, gumagawa tayo ng mabuti. Pero ang tingin ni Lord sa puso ng tao, mapandaya. Ikalawa, napakasama. Sobrang masama. Psalm chapter 90, 17 to 18, the wicked, the Lord said, shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Maraming paulit-ulit na binabanggit sa aklat ng mga awit na kinamumuhian ng Panginoon ang masasama. At ang sino mang tumatalikod sa Kanya ay tatalikuran din niya. Sabi nung iba, the Lord is faithful. Although I am not faithful, yes. The Lord will not forsake, though I forsake Him. No. If you forsake Him, He will forsake you. Ang sinasabi ng Biblia, He will not forsake them that do not forsake Him. Pero pag tumalikod ka, paano pa siya makaabot sa'yo? Dinesisyonan mo na. No? Kaya ang sabi dyan, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Lahat ng mga bansa, hindi lang ito tao, pamilya, baryo, munisipalidad, lahat ng mga bansa na lumilimot sa Diyos ay ibubulid niya sa impyerno. So, desperately wicked. Masama, napakasama at patuloy na nabubuhay sa masama. That's why if you are to read the book of Hebrews chapter 6 and chapter 10, sinasabi doon, wala nang pag-asa sa isang tao na tinanggap si Jesus, naranasan ang kanyang grasya, tumanggap ng Espiritu ng Diyos, at siya ay manunumbalik pa sa kanyang dating kaakuhan o sa kanyang dating mga kasalanan sapagkat hindi niya tunay na tinanggap si Kristo bagkus tinapakan niya ang
espiritu ng grasya sa kanyang mga paa. So how will you be saved if you have already trampled the Spirit of God under your feet? Kung baga ay binaliwala mo, no? At hindi mo lang binaliwala, iyong tapakan at inalipusta ang espiritu ng grasya ni Kristo na ikanyang ibinibigay sa iyo. So this is our hearts. Ito ang ating puso. Akala natin, okay lang, tama ako, mabuti naman. But Jesus said, the heart of man is deceitful above all, desperately wicked. Pag binasa po natin, let's go back to the book of Jeremiah chapter 17. Kapag binasa natin ito, this was addressed to the people of Israel. Bayan ng Diyos, ito ang pananalita ng Diyos sa kanila. Ano pa kaya yung mga hentil? Ano pa kaya yung hindi mga mananampalataya? Kung sa ganitong o sa talatang ito, ang tinutukoy ay bayan ng Israel, and in parallel, ang mga mananampalataya na bumabalik sa kanilang kasalanan, what more? Yung mga hindi nakakikilala kay Kristo. On that context, there are at least 6 or 7 crimes, spiritual crimes, or sins committed by the land of Judah. First sin, ang sabi po dyan sa mga talatang yan ay idolatry. Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang description ng isang napakasamang kasalanan o walang kapag-apag-asa sapagkat ibinigay na nila ang kanilang sarili sa kasalanan. Despite of the warnings, words of the Lord, revelations, mercies, and grace. Let's read from Jeremiah chapter 17, 1 to 4. Jeremiah chapter 17, 1 to 4. From verse 1. The sin of Judah is written with a pen of iron. With the point of a diamond, it is engraved on the tablet of their heart. Nakakita na ba kayo ng mga bato na may mga nakasulat? Halimbawa, when love, when heart layo. Diba? Minsan may mga ganun sa puno. Or meron naman mismo sa bato, ini-inscribe o inuukit. Noon, maraming mga inuukit na simbolo ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Babae, lalaki, araw, buwan, bituin, ginagawa nilang mga Diyos at kanilang sinasamba. Ipinagpapalit nila si Yahweh. At hindi lang basta paggawa ng mga Diyos-Diyos ang rebulto o bato. Isinulat o inukit na nila sa kanilang puso. The sin of Judah is written with a pen of iron. Ibig sabihin, hindi na mabubura. Nakaukit na. Malalim ang pagkakaukit. Malalim ang kasalanan. Kapag ang tama, alam mo ang tama, subalit hindi mo ginawa, sinasadya mo na yun. Kapag maraming nagpayo, nagtuwid at nagsaway, subalit nanatili ka pa rin sa paggawa ng mali at ng masama, sinasadya mo na yun. And your sins are already written with a pen of iron, so to speak. Nakaukit na, matigas na, naroon na sa kaibuturan ng iyong puso. Ibig sabihin, mahirap nang baguhin. Now let's continue. While their children remember their altars and their wooden images by the green trees on the high hills, O my mountain in the field, I will give as plunder your wealth, all your treasures, and your high places of sin within all your borders. And you, even yourself, shall let go of your heritage. Sabi ni Lord,
lahat ng binigay ko sa inyo, babawiin ko. Ibibigay ko sa inyong kaaway. Because you have turned your backs away from me. So, ito yun, no? Judah. The land of David, the city of David. Pero napakatigas ng kanilang puso. They've experienced so many miracles. Nasa kanila ang mga salita, pangako ng Diyos, pagpapala ni Lord. But they have turned their backs from the Lord. And they worshipped other gods. Sumamba sa iba't ibang mga Diyos. At hindi lang yun, nasabi, ginamit dyan yung salitang children. Inukit o kanila rin itinanim yun sa utak, sa puso, sa isip ng kanilang mga anak. Ibig sabihin, yun din ang kanilang itinuro sa kanilang mga tahanan at sa kanilang mga pamilya. And that's why the Lord was very angry with Judah. Now, second, unbelief. Problem or sin of unbelief. Let's have a reading from verse 5 to verse 10. Hindi nagtitiwala. Walang tiwala. Thus says the Lord. Let's read. Those who are at homes. Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. So, sabi rito, no, sinumpa ang taong nagtitiwala. So, ganito pala ka-desperately wicked. Ganito kasama ang puso ng tao. Imbis na sa Diyos magtiwala, sa tao nagtitiwala. Bakit sinabi ni Lord? Kasi ang Judah at ang buong bayan ng Israel, ang mga hari nila, umasa doon sa kanilang mga kapanalig na bansa. Umasa sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kalakasan, sa sandatahang puwersa ng kanilang mga kaibigang bansa. Hindi sa Panginoon. There was a time in David's life na marami siyang pinatay ng mga kabayo. And you know his reason? Bakit kanyang pinatay? Dahil ayaw niyang doon siya magtiwala doon sa dami ng kanilang sandatahang puwersa, kundi sa Panginoon. Remember what happened in Gideon's time? No? Sabi ng Panginoon kay Gideon, kumuha ka ng mga sundalo. Bumuo ka ng puwersa. And then there was, I think, 30,000. Sabi ni Lord, marami yan. 3,000. Marami pa rin yan. 300. Okay, I will deliver the nation by the 300 men. Bakit, Lord? Para hindi kayo magmataas. Upang hindi nyo sabihin na dahil sa aking lakas, kaya't ako ay nagtagumpay. Cursed is the man who trusts in man. Ngayong may pandemya, ang inaasahan ng maraming mga tao, ibang bansa. But there are countries who are seeking the Lord for the right cure and not dependent with other nations. No? Not dependent with other or with outside helps. Kudos doon sa mga bayan na yon. Pero woe to them, sabi nga ng salita ng Diyos. Kahabag-habag kapag ang inasahan mo ay China, kapag ang inasahan mo ay European nations, kapag ang inasahan mo ay United States, cursed is the man who trusts in man. On the book of Jeremiah, chapter 6, let's have a reading from the book of Jeremiah, chapter 6. We will be reading that later. Dahil merong din binanggit, it's not on Jeremiah chapter 6 na. Same book ang sabi ng Panginoon, yung sinasabi mong kaibigan mo, yan ang magpapahamak sa'yo. You just, look for the text.
your so-called friend or your so-called alliance will be your enemy. Yan ang magiging kaaway, kalaban mo. So, kung sino yung pinagtitiwalaan mo, kinakapitan mo, you don't know their hearts, their motives, their intentions. No? So, ang bansang Pilipinas dapat umasa lang kay Kristo. Ang bawat mamamayang Pilipino dapat umasa kay Jesus. Dahil kaya ng Panginoong Jesucristo na magbigay ng karunungan sa bawat isa kung paano malulutas ang pandaigdigang pandemya. Look at Israel. They're not dependent on other nations because they have already learned their lessons. No? Natutuhan nila yung dapat nilang matutuhan na kay Yahweh lamang dapat umasa. Kay Yahweh lamang dapat na magtiwala. Huwag na sa bayan, sa bawat tao na lang. May mga tao na ang kanilang kinakapitan ay bisig ng tao. Umaasa sa tao. Again, the Lord said, verse 5, "Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord." Verse 6, "For he shall be like a shrub in the desert, and shall not see when good comes, but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land which is not inhabited." Ang comparison ay doon sa Psalm chapter 1, kapag sa tao ka umaasa, para ka lang damo na matutuyo sa ilang. Pero kapag kay Yahweh ka umasa, para kang isang puno na ang iyong dahon ay laging luntian, sapagkat ikaw ay natatanim sa daluyan ng buhay o bukal ng tubig. Hindi ka kailanman sa Kanya mangangailangan. Amen? And that's why the Bible says it is better to put your confidence in God. It's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Verse 7, "Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope the Lord is. He shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its root by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green. He will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit." So, Judah committed this crime or sin of idolatry. Second, sin of unbelief. Third, greed. Greed, covetousness. 17 verse 11. Let's read. Sabayan niyo nga ako. Verse 11. "I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings." Verse 10 point, verse 11. "As a partridge that broods, but does not hatch, so is he who gets riches, but not by right. It will leave him in the midst of his days. At his end, he will be a fool." Para lang daw po yung isang pugo lumilim sa hindi naman niya inakay o doon sa itlog na hindi naman galing sa kanya. Pagka yun ay napisa, hindi siya kikilalanin nun. Dahil imprinted or nakatanim doon sa isip noong mapipisa na yun na hindi siya nanay o tatay niya. So, ibig sabihin, tatalikuran din siya noon ng mabilis. Gayon din ang kayamanan na hindi nakuha sa tamang paraan. Yan ay lilipad. No, yan ay mawawala. Kaya ang sabi ng Book of Proverbs, mas mainam daw na meron kang kakaunti, subalit meron ka namang kapanatagan sa iyong puso at kagalakan, kapahingahan, kaysa naman sa
mayroon kang nadambong na napakalaking kayamanan, subalit ang iyong kahihinatnan ay kapahamakan. Amen? The riches of the wicked, they're laid up for the just. And ill-gotten wealth will not be blessed by the Lord. So yung mga kayamanan na yun ang ginugusto ng ating deceitful heart, hindi yan pinagpapala ni Lord. Nakakita na ba kayo ng bilyonaryo na naitawid niya yung kanyang billions sa kabilang buhay? Nakakita na ba kayo ng bilyonaryo na naisama na lahat ng kanyang nadambong, nakuha sa maling pamamaraan sa kabilang buhay? Pakikwento na lang po kung meron. No? Jeremiah chapter 16. Let's have a reading. 6 verse 13. Sorry. Because from the least of them, even to the greatest of them, everyone, ito yung nangyayari sa Judah, is given to covetousness. From the even, and from the prophet, even to the priest, everyone deals falsely. The whole nation is corrupt. The whole nation is covetous. The whole nation is greedy of gain. Political leaders, religious leaders, the people of the land, lahat ay mangungulimbat, mandarambong, mapandaya, desperately wicked, napakasama. Diba? Saan nagmumula ang korupsyon? Huwag kang magala kapag ang iyong anak ay nangdaraya o nagsisinungaling sa'yo dahil ang korupsyon nagsisimula. No? Dumadaloy ang pagsisimula sa loob ng mga tahanan. Kapag pinahintulutan mo na ang iyong anak ay mandaya, pag malaki na yan, mandaraya na yan ang kanyang kapwa. So, sa loob ng bahay, kinukupitan ka sa eskwelahan, nangungopya sa mga exams, for example, kumukuha ng hindi sa kanya. Pagka yan ay professional na, siya rin ay magiging professional, professional na mandarambong. Or professional ill-gainer. Kumukuha ng hindi sa kanya o nandaraya. So let's be aware of covetousness. No? Let's be aware of covetousness. At isa yan sa problema ng ating mundo noon at ngayon. Health is at stake, but what is in the hearts of the world leaders? Hindi ba? Maraming mga news. Fake news ba yun? Na somebody in the Philippines or a certain Filipino has already discovered a cure, pero hindi in-honor ng ating sariling bayan. Because what the nation wants is a discovery from a world-renowned organization. Nasaan yun ngayon? Nasa ibang bansa. Tinanggap ng ibang bansa. At for distribution na rin ng ibang bansa. For manufacturing and for distribution ng ibang bansa. So what's behind all these things? Greed for power, greed for billions and trillions of dollars. Nasaan ang mga billions of pesos na pumapasok sa ating bayan? Nasaan ang mga allocations, supposedly allocations for the so-called poorest of the poor? And what is being done to the middle classes na also suffering from the effects of the COVID-19?
What's in the hearts of these people? In the government. Sa ating bansa, sa ibang bansa, sa buong mundo. Natala na yan. And the Lord has already exposed it. The heart is deceitful. Above all. Second, desperately wicked. Napakasama. Diba? Sa panahon natin ngayon, more than 4,000 cases of domestic violences inside the homes were committed. Violence against women, children, and even the men. Even against the men. Balitaan niyo po ba yun? Even in South, is that from somewhere in the Middle East, and a Filipina OFW, pinarape sa camel, desperately wicked. Pagmumolestya sa mga sariling anak, incest, during lockdown, desperately wicked. No, napakasama. Napakasama. The world is very desperate. It's very desperate and very wicked, incurable. So idolatry, unbelief, greed. Again, Jeremiah said, from the least to the greatest. So sana, hindi ito masumpungan sa ating puso ni Lord. Hindi ito masumpungan sa mga tahanan ng mga Kristiyano. Hindi ito masumpungan sa mga iglesia ng Panginoon. Number 4, number 4, they have forsaken the Lord. Sa panahon natin ngayon, many still are forsaking the Lord. Let's read from 12 to 13 of Jeremiah. 12 to 13. Let's have a reading. A glorious high throne from the beginning is the place of our sanctuary. Next. O Lord, the hope of Israel, all who forsake you shall be ashamed. Yan. Lahat, Panginoon, ng tumatalikod sa iyo, mapapahiya. Lahat. Nobody's exempted. Kahit na Christian ka noon, backslider ka naman ngayon, mapapahiya ka. Because your sins will find you out. Merciful naman si Lord, yes, but there will always be consequences. Kaya nga, nalala ko po madalas noong ako'y nagtatrabaho pa nun sa isang broadcasting company, madalas sinasabi ng aking boss, do it right the first time. Una pa lang, gawin mo ng tama. Sabi ni Plotus, one word to the wise is enough. Sa isang pagtutuwid pa lang, tanggapin mo na. Kapag nakita mong mali, ituwid mo na. Sapagkat kung hindi, sabi ni Lord, kapag marami ang nagpapayo, subalit hindi sumusunod, bigla na lang mababali ang leeg at mawawala na ang pag-asa. Sudden destruction will come. No? Sudden destruction will come. Bigla ang pagkawasak ay darating. Ano yan? Konsekwensya ng katigasan ng puso. Konsekwensya ng katigasan ng ulo. The heart is deceitful above all else and is desperately wicked. So, yes, the Lord is gracious, the Lord is merciful, but the Lord has given us His timeline, perfect timeline, grace period. So, kaya sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Today we shall hear His voice. Harden not your hearts. Kapag narinig mong tinig ni Jesus, magsisi ka. Baka mamatay ka mamaya sa impyerno ang diretso mo. Baka dumating si Lord, mapapahama ka at hindi ka makasama sa rapture.
Woe unto them who forsakes the Lord of glory. Jonah chapter 2, verse 8 to 9. Those who regard worthless idols forsake their own mercy. So kapag ang isang tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, binabaliwala daw nila yung habag ng Panginoon para sa kanila. Sa totoo lang, ang ating bayan ay isang bansang nakahilig sa idolatria. No? Ang daming sinasamba. Meron sa Quiapo, sa Baclaran, sa kung saan-saan na mga inanyo ang rebulto, ginawa ng damit, pininturahan, ginawa ng altar, at biglang naging Diyos. Again, the Lord said, those who regard worthless idols forsake their own mercy. Pinabaliwala nyo ang habag ng Diyos. Na hindi lamang ito para sa merong mga graven images. If you have made your money, your possessions, your talents, your intelligence, your idols, you are also forsaking God's mercy or God's grace. Inilalagay mo sa pedestal ang iyong sarili, ang iyong kakayahan, ang iyong talino, ang iyong karilagan. Yan din ay katumbas ng pagkakaroon ng idolo sa iyong puso. And that's why the Lord said, if any man would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. So, idolatry, unbelief, greed, forsaking the Lord. Fifth, rejecting God's servants. Ang sabi po ng book of Hebrews chapter 11, faith cometh by hearing, and on the book of Romans chapter 10. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. But time will come, Paul said, when they will no longer heed to the doctrines of the Lord, but they will just, what? Choose what to believe into. Pipiliin na lamang nila yung gusto nilang marinig. Dahil ayaw nilang tumanggap ng pagtutuwid, pagsasaway. Dahil ang sabi ni James, sa James chapter 1, ang salita ng Diyos parang salamin. Pag binasa mo, ipakikita sa'yo ang itsura mo. Amen? So ipakikita sa'yo na ang puso mo ay mapandaya. Ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan. Ang ginagawa mong tama ay mali pala. Dapat mo palang talikuran. Kaya maraming hindi nakikinig ng salita ng Diyos dahil ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Maraming ayaw magbasa ng Biblia dahil ayaw sumunod sa nasulat na salita ng Diyos. Just like Judah, or just like the sins of Judah. They have rejected the words and the servants of God. No? Kaya meron diyang pighati, meron din diyang tangis, panaghoy, panalangin, si Jeremias. Let's read Jeremiah chapter 17, 14. From verse 14 to verse 18. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Indeed, they say to me, where is the word? So si Jeremiah, nasasaktan siya dahil hindi siya pinakikinggan. Nasasaktan siya dahil binabaliwala ang kanyang pangangaral. Verse 15, indeed, they say to me, where is the word of the Lord? Let it come now. Parang halimbawa ngayon. Sabi niyo, darating si Lord. Ba't hanggang ngayon wala pa? So, steady lang kami kung ano yung gusto namin gawin. Di ba? Sabi niyo, merong Jesus. Bakit dumaraan sa pagsubok yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya? So, in question, ang mga naghahayag at maging ang salita ng Panginoon. Verse 16, as for me, I have not hurried away from being a shepherd who follows you.
nor have I desired a woeful day. You know what came out of my lips, it was right there before you. Do not be a terror to me, you are my hope in the day of doom. Let them be ashamed who persecute me, but do not let me be put to shame. Let them be dismayed. So ito ay prayer ni Jeremiah. Ang tawag dyan ay imprecatory prayer. Prayer for justice. Invocation for justice. Lord, ayaw nilang makinig eh. Bigay mo na sila sa gusto ng puso nila. Sa sobrang sama ng mundo. May mga pagkakataon na ang aking panalangin ay, Lord, wasakin mo lahat ng gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. May personal ba akong galit? Wala. But that's a declaration of God's vengeance, of God's justice. No? Panginoon, wasakin mo lahat ng manggagawa ng masama. Anong implikasyon nun? Para wala nang madaya, para wala nang maapi, para walang natatapakan, para walang pinapatay. Bagamat, ang sagtugon ng Panginoon, may panahon para sa lahat. But they are already reserved for that great day of God's outpouring of His wrath. Nakatuon na sila, nakalagay na sila, nakahanda na sila sa matinding galit, pagbubuhos ng puot ng Diyos. So, mali bang ipanalangin, Lord, wasakin mo ang masasaman mo? Those are actually the prayers of the saints, even in the book of Revelations. Matakot ka kapag ikaw ang gumagawa ng masama. Kapag ikaw ay nanlalamang ng iyong kapwa. Kapag ikaw ay nananalbahe ng iyong kapwa, sabi ng Panginoon, di ba? Kapag ang tangis ng isang matuwid na tao ay nakarating sa akin, hindi ko ito ipagsasawalang bahala. So, hindi pala ipinagsasawalang bahala ni Lord ang tangis, ang panalangin ng mga taong nagiging biktima ng mga karahasan. Kapag sila ay lumapit o lumalapit sa Diyos, kahit na yan ay makaalpas sa sistema ng hustisya ng mundo, hindi yan makaalpas sa hustisya ng Panginoon. Amen? So, the heart is deceitful above all else and is desperately wicked, full of idolatry, unbelief, greed, forsaking the Lord, rejecting God's servants and God's word. Number 6, and lastly, ang binanggit po ng kasalanan dyan, isa sa kasalanan ay profaning the Sabbath or desecrating the Sabbath. Hindi paggulita sa araw ng pangingilin. Winawalang kabuluhan ang araw na itinakda ng Panginoon upang sila ay huminto sa kanilang paggawa at tumuon sa pagsamba kay Yahweh. So, ang pagbaliwala sa worship, pagbaliwala sa Panginoon, hindi yan magaan na kasalanan. Binaliwala mo, ang binanggit ni Jeremiah dyan kanina ay, He was enthroned in His glorious throne. Binaliwala mo yung God and Lord of glory na niluluhuran ng mga tuhod. No, nakaligtasan ng buong mundo. So kaya, kahit may pandemic, we should continue in our worship and devotion. Yan man ay family worship, ecclesiastical worship, corporate worship, whether virtual, online, or face-to-face. Hindi yan dapat binabaliwala. Because it's equivalent to negating or ignoring the presence of the Lord and your commitment of worship to the Lord. So, sa kasalanan ng una, they have profaned the Sabbath. Binaliwala. Now, going back, so the heart is, the Lord says,
Ito ang paglalantad ng Panginoon sa ating puso. Deceitful, desperately wicked. No, gagawin ng lahat just to protect himself or oneself para i-assure yung kanyang kalalagyan sa mundong ito. But Jesus said, cursed is the man who trusts in man and who makes flesh his arm. Now, thirdly, the Lord said, the heart of man is unsearchable. Unsearchable by man. Or unsearchable to all. Hindi kayang lingapin, hindi kayang taluntunin, hindi kayang suriin, hindi kayang abutin o maunawaan ng isip ng tao. Kaya sabi ni Lord, judge not that you be not judged. Hindi mo abot-tanaw ang nilalaman ng puso ng lahat, kahit nga puso mo. Hindi mo ma-assess. Diba? Because emotions are deceiving. Yung ating self-acquired intelligence, it's very deceiving. Yung ating beliefs, deceiving. Meron yung tanong eh. Ano ba ang mas mahalaga? Belief or actions? So, ang belief, it can be misleading. Ang actions din, it can be initiated out of a wrong perception or out of a wrong doctrine. Now, going back, so, unsearchable. Hindi kayang siyasatin ni man. Isaiah 29 verse 15, woe to those who seek deep to hide their counsel, far from the Lord, and their works are in the dark. They say, who sees us and who knows us? Hallelujah. Hindi kayang taluntunin ng tao. At the same time, marami ring itinatago ang puso ng tao. But the Lord exposes them. The light of His glory, the light and the brightness of His countenance exposes our inmost beings. Isinisiwalat ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng ating puso. And that's why Jesus said, who can know it? Sino makasisiyasat? Wala. But I, the Lord, search the heart. I test the mind. So wala palang makasisiyasat sa puso na yan, kundi si Jesus. Amen? Si Jesus. Kaya kung inaakala nating may naitatago tayo sa ating kapwa, may naitatago tayo sa ating pamilya, o kahit na dinadaya natin ang ating sarili, everything is laid bare in the eyes of our Lord, Savior, and ultimate Judge of all the earth. Kita ni Lord, alam ni Lord, at isinisiwalat ng Panginoon ang nilalaman ng ating puso. I, the Lord, search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doing. So, what's the lesson here? Our sins will find us out. Sabi ng Panginoon, bawat ginagawa mo, susuklian ko. Bawat ginagawa mo sa lihim, babayaran ko. So, choose what kind of payment. No? Choose the right kind of payment na nais mo para sa iyong mga gawa. Sa lihim man o sa mga lantad man ng mga kapanahunan. Tayo po natin tatayo. Walang nalilingid sa kapangyarihan at liwanag ng ating Panginoon. Revelations chapter 2:23 says, Jesus claimed, I am He who searches the hearts and the minds, and I will give to every man according to his works. Sa lumang tipan, sa bagong tipan, sa lahat ng panahon, sinisiyasat ng Panginoon ang ating puso. At nakalulungkot sapagkat ang nakita ng Panginoon ay isang pusong mapandaya,
Isang pusong punong-puno ng kasamaan at isang pusong hindi maunawaan. Sapagkat pabago-bago ng nilalaman at punong-puno ng kasamaan. But praise the Lord, Jesus paid it all for us. Yes, He is the God who searches the inmost parts, who judges, who investigates, but He also is that very same Yahweh who sanctifies the heart. Ibinigay ni Jesus ang kanyang lahat para sa atin. Tanaw niya ang lahat sa atin. Nais ng Panginoon na malinis ang ating puso. Nais ng Panginoon na mahugasan ang ating mga karumihan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kung si Jesus sa kanyang buong kapuspusan ay ating tatanggapin, papapasukin at pananahanin sa loob ng ating mga kalooban. Hallelujah. Tayo lumapit sa ating Panginoon na may bukas na kalooban, pusong nagsisisi at tumatanggap sa kanyang kaligtasan. Is desperately wicked, deceitful above all else, unsearchable. You know them all, Lord. Alam mo lahat, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Ibigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na ay lahat ay luluhod at mayroon mo is Lord Jesus ang iyong nakikita magkapangyarihan Panginoon, siyasat mo ang aming puso. Wala kami may pagmamalaki. Kami po ay marunong. Ang aming mga katuwiran ay marunong basahan, Panginoon. Ang aming daigdig ay masama. Ang aming mundo ay may sakit, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon Jesus. Linisin mo ang aming mga puso sa mga oras na ito. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Nawa ko na ikinabi sa piling mo at sa iyong mga mata ako'y malinis na katwiran mo, Jesus, ang iyong nakikita. Hallelujah. Nagpapasalamat kami sapagkat bagamat hindi kami karapat-dapat, Ikaw, Panginoong Jesus, bilang Diyos ay nagkatawang tao. Isinugo ng Diyos ang mga kinasiya ng banal na Espiritu upang ang sino mang sa iyo lumapit, sumampalataya ay hindi na mapahamak, bagkos magkaroon ng pag-iibang puso, Panginoon. Magkaroon ng isang pusong nagpapakababa, malinis, at nag-uumapaw sa iyong katuwiran, kabanalan, sa iyong katotohanan, Panginoon. Nais mo ng isang buhay na malinis. Nais mo ng isang buhay na tapat. Nais mo ng isang buhay na buong pusong nagpapakababa at sumusunod lamang sa iyong kalooban. Nais mo ng isang buhay na nakahilig sa iyong mga salita, na ang kinahihiligan, Panginoon, ay ang iyong mabuting mga palatuntunan. Nais mo ng isang malinis na buhay na ang karilagan ay ang iyong kalwalhatian, Panginoon. At bagamat hindi kami gayon, sapagkat lantad ang aming kasamaan, subalit ito ay kinuha mo doon sa krus, Panginoong Jesus. Ikaw ay nabugbog dahil sa aming pagsalansan. Ikaw ay nasugatan dahil sa aming mga kasamaan. Ang aming kaparusahan ay napataw sa iyo. Kinuha mo ang aming mga sakit at karamdaman. Lahat ng aming mga pagkawasak,
binayaran mo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, Panginoon, kami po ay nagsusumamo sa mga oras na ito. Patawarin mo po kami sa ginawa namin sa iyo, Panginoong Jesus. Tinalikdan ka namin, tinapakan namin ang iyong grasya sa aming mga paanan. Subalit, gayon pa man, tinagtungo kami ng iyong kahabagan. Kaya po sa mga oras na ito, kami patuloy na lumalapit, nagsusuko ng aming buhay. Patuloy na ikaw ay tinatanggap sa aming puso, sa iyong buong kapuspusan at kalwalhatian. Ang aming puso ay iyong tahanan, Panginoon. Dakilang pastol ng aming buhay, maghari ka, manahan ka, at wala nang iba na siyang lagi at patuloy na manaig at magtagumpay sa puso namin lahat, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay ayon sa iyong salita, mabuhay ayon sa iyong kalooban, mabuhay ayon sa iyong mabuting mga pakay para sa amin. At kami, Panginoon, bilang mga iyong mga anak, ay tunay na maging mga asin at ilaw ng daigdig na ito na napakasama. Ng mundong ito na nabubulok, Panginoon. Ng mundong ito na patuloy ang paglakad tungo sa kapahamakan. Panginoon, dalangin po namin, walang isa man sa amin ang mapahamak. Sa iyong ikalawang pagdating, Panginoon, alalahanin mo kami, Panginoong Jesus. Iligtas mo ang iyong iglesia, Panginoon, sa nakaambang galit at puot ng Diyos para sa mundo ito. And yes, Lord, we pray, Maranatha, because we want to be in your presence and with your presence alone. Yes, Lord, we pray, Maranatha, because we delight to be in your presence, Lord Jesus. Sa presensya mo lang, Panginoon, kami lahat na sumasampalataya sa iyo ay mananahan magpakailanman. Salamat sapagkat inabot mo kami, Panginoon. Sapagkat na bagamat hindi kami karapat-dapat, itinaya mo ang iyong lahat para sa amin. Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo. Yes, Lord Jesus. Sa tulad ko, tinawag mo anak. Itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran mo, Jesus, ang iyong nakikita. Minsan pa, Diyos, inibig mo tayo kung natin tatayo. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran mo, Jesus, ang iyong nakikita. Itinataas namin sa iyo maging ang aming bayan. Linisin mo, Panginoon, sa karumihan ng puso. Sa lahat ng pandaraya. Sa lahat, Panginoon, ng sakit. Hindi lamang sa pisikal na pangangatawan o sa banta ng COVID-19, kundi sa sakit na espiritual na nananahan sa bayang ito, Panginoon. Sa pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Sa lahat ng pagnanakaw sa lipunan, sa lahat, Panginoon, ng pandaraya sa kapwa, pananakit sa kapwa, kawalan ng katarungan, sa lahat, Panginoon, ng kasinungalingan na dumadaloy sa aming lipunan, sa bawat pamilya, sa bawat mamamayan, sa lahat ng kalaswaan, kahalayan, sa lahat, Panginoon, ng pagkawalang bahala, sa mga mali at hindi tama, Panginoon, sa pagsalangsang maging sa kalikasan. Patawarin mo po ang bayang ito, Panginoon. O Panginoon Jesus, kahabagan mo ang bayang ito, Jesus. At dalangin po namin, tanawin mo ang iyong mga anak at ang iyong mga lingkod sa bansang ito. Tangkilikin mong patuloy sa iyong bisig at tunay, Panginoong Jesus, na patuloy na ang iyong katuwiran ang dumaloy sa pamamagitan ng buhay ng iyong mga anak na iniligtas mula sa kasalanan
At hindi kami maging kabilang, Panginoon, sa iyong mga kinapupuotan, sa iyong mga tinatalikuran, sapagkat ikaw ay kanilang tahasan at ganap na kinalimutan at tinalikuran, Panginoon. Dali mo kami sa mga nanguuhaw, sa mga nagsasaliksik, sa mga nagnanais na makawala sa bitag ng kasalanan, sa mga nagnanais, Panginoon, na makasumpong ng iyong liwanag at buhay na walang hanggan. At tunay na kami patuloy na maging asin at ilaw na daluyan ng iyong masaganang pagpapala, bagamat ang daigdig na ito ay nahihirapan. O Panginoong Yesus, mahayag ka at patuloy na ilantad mo, Panginoon, ang iyong walang hanggang kalwalhatian at walang hanggang kaligtasan sa daigdig na ito na masama at patuloy na papasama ng papasama. Maraming pong salamat, Panginoon. Tunay, nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig sa amin at sa nag-uumapaw mong grasya at kahabagan, sapagkat bagamat kami hindi karapat-dapat, inibig mo kami at pinatawad na ng buong ganap. Minsan pa, Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo na pinali sa piling mo. Sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Yes, Lord Jesus. Katwiran mo, Jesus. For the last time, Diyos, inibig mo. Diyos, inibig mo isang tulad ko. Tinawag mo na pinali sa piling mo. Sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran mo, Jesus. Salamat sapagkat kami yun ang niligtas, tinubos, pinatawad, at pinalayang ganap. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of His Holy Spirit be upon us all. The Lord bless us. Amen.